tayo ay magsasama-sama sa araw na ito. At ito po ay masasabi nating Happy New Year. Sapagkat ito na po ang last na topic natin ngayong quarter na ito at ngayong taong ito. Kaya kami po ay nagagalak na muling niig sa inyong lahat ng mga subscribers, viewers, mga kapatid, mga kaibigan ng programang ito ng Solid Rock Ministry Lesson Review. Magandang araw po at sabi ko nga po ay Happy New Year. Nasa ika-13 topic na po tayo, pumili ka sa araw na ito. At atin po muling hihingiin ang bendisyon ng ating Panginoon bago po tayo magsimula. Mahal na Panginoon, kami po ay patuloy na nagbibigay papuri sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong paggabay sa loob po ng nakaraang taon. Kami po ay inyong biniyayaan, ginabayan, at patuloy pong binibigyan ng kaalaman na nanggagaling sa inyong banal na salita. Ngayon po kami ay muling mag-uusap-usap sa last na topic na ito sa lesson quarterly ngayong taong ito. Patuloy po nawa kaming biyayaan, Panginoon, ng pangunawa. Patuloy pong buksan ang aming isipan. At inyo rin pong patawarin kami sa aming mga nagawang pagkukulang. At patuloy din po kami humihiling ng guidance ng inyong Holy Spirit sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita po natin sa Josue 24:15. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ang huling kapitulo ng aklat ni Josue ay naglalaman ng panibagong pagtatalaga o pakikipagtipan sa Panginoon. Si Josue ay matanda na at di maglalaw ni mamamatay na. Nais niyang tiyakin ang kaligtasan at tagumpay ay mananatili sa kanyang mahal na bayan. Una, ito ay naglalaman ng pangako ng kanilang Panginoon. Ikalawa ay nilalarawan ng relasyon na mayroon sila kay Yahweh. Ikatlo, ang kahilingan ng Panginoon para sa pagtatapat. Ikaapat, mga susunod na pagpapala sa pagtatapat at sumpa kung sila ay tatalikod. Ikalima, mga patutuo sa pangako ng pakikipagtipan. At ikaanim, ang pagsulat, pag-iingat ng sulat upang ito ay mabasa sa hinaharap na ito ay kakailanganin. Muli ay nililiwanag na ang kanilang tunay na hari at pinuno ay ang Panginoon. Narito po ang mga katanungan na ating pong muling pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, anong mahalagang mensahe ang sinabi ng Diyos sa bayan doon sa Shechem? Number 2, ano ang panawagan ni Josue sa bayan at ano ang panawagan para sa atin? Number 3, ano ang tugon ng bayan sa panawagan ni Josue? Bakit, ano naman ang sabi ni Josue? At bakit kaya? Number 4, ano ang itinuturo sa atin ng pag-uulit ni Josue ng kanyang panawagan? And last question, number 5, ano ang aral ng huling tala sa aklat ni Josue? Balikan po natin ang question number 1, anong mahalagang mensahe ang sinabi ng Diyos sa bayan doon sa Shechem? Sige po, Happy New Year na mga minamahal mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Sa Kapitulo 24, talatang 2 hanggang 8, ano po ba ang sinasabi? At sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon at ng Diyos ng Israel, ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dako ng ilog sa dilit iba si Tare, na ama ni Abraham at ama ni Nakor at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. At kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa dako ng ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan at pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. At ibinigay ko kay Isaac si Jacob at si Esau at ibinigay ko kay Esau ang bundok ng Seir upang ariin. At si Jacob at ang kanyang mga anak ay pumasok sa Ehipto.
At aking sinugo si Moses at si Aaron, at sinalot ko ang Ehipto ayon sa aking ginawa sa gitna niyaon, at pagkatapos ay inilabas ko kayo. At inilabas ko ang inyong mga magulang sa Ehipto, at kayo'y naparoon sa dagat, at hinabol ng mga taga-Ehipto ang inyong mga magulang, ng mga karo at ng mga nangangabayo hanggang sa dagat na mapula. At nang sila'y dumaing sa Panginoon, ay nilagyan niya ng kadiliman ng pagitan ninyo at ang mga taga-Ehipto, at itinabon ang dagat sa kanila. At tinakpan sila, at nakita ng inyong mga mata kung anong aking ginawa sa Ehipto, at kayo'y tumahan sa akin sa ilang ng malaon. At ipinasok ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo na tumatahan sa dakoro ng Hordan, at sila'y nakipagbaka sa inyo, at ibinigay ko sila sa inyong kamay, at inyong inari ang kanilang lupain, at nilipol ko sila sa harap ninyo. Ayan, so dito po, sila'y nag-uusap doon sa bundok ng Shechem, sapagkat doon ang Panginoon unang nakipagtapan kay Abraham. At ngayon ay inire-recount ng Panginoon kung paano niyang tinawagan si Abraham, saan niya ito dinala, ano ang kanyang pangako, paano niya tinupad ang pangakong ito mula doon sa Ehipto, kung paano sila ay pinatnubayan ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng mayroon ang mga Israelita sa panahong ito ay dahilan sa biyaya ng Diyos. Ito ay katuparan ng kanyang pangako, ng kanyang binitawan doon kay Abraham. Ang lahat ng kanilang inaari ngayon, ang lahat ng kanilang pagtatagumpay doon sa kanilang paglalakbay, ang lahat ay dahilan sa biyaya at kapangyarihan, pag-ibig ng Diyos. Kaya dito po ay pinapaalala ng Panginoon na siya na kanilang Diyos ay tapat na Diyos sa kanyang mga pangako. Siya ay makapangyarihang Diyos. Siya ay namamatnubay na Diyos. Diyos na patuloy na gumagabay at patuloy na nangunguna sa kanila. Kaya nga dito ay nais ng Panginoon na muling makipagtipan sa Kanya ang Kanyang bayan na sila ay magiging tapat sa Kanya sapagkat ang lahat ay kaloob niya. At kung anuman sa hinaharap ang magiging kanilang kalagayan ay nababatay lahat sa biyaya ng Diyos at sa kanilang pagtatapat sa Kanya. Okay, ang question number 2 naman po, ano ang panawagan ni Josue sa bayan, at ano ang panawagan para sa atin? Yan, tingnan po natin sa talatang 14 at 15. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon, at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan, at inyong alisin ang mga Diyos ng mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dakoro ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ng Panginoon. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin nyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoro ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. So dito po, tinatawagan ni Josue ang kanyang bayan na magtapat sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay tapat sa kanila. Ang Diyos ang nagkaloob sa kanila ng lahat na kung anong mayroon sa kanila. So tinatawagan ni Josue na sila ay maglingkod sa Diyos na ito sapagkat ito lang ang tunay na Diyos. Marami silang nakilalang mga inintroduce na mga Diyos-Diyosan, subalit ang lahat ay pawang mga Diyos-Diyosan lamang, hindi tunay na Diyos, kaya nga walang anumang nagawa laban sa kanilang Diyos. So dito ay tinatawag na magtapat, maglingkod sa Panginoon sapagkat ang Panginoon naglilingkod sa kanila. So kung paano sila pinaglilingkuran ng Panginoon, marapat na sila ay maglingkod rin sa Panginoon sapagkat napakabuti ng Panginoon na kanilang naranasan na sa kanilang mahabang paglalakbay kung paano ang Diyos ay patuloy na nagkakaloob sa kanila ng pangailangan. Isipin po ninyo, 40 taon hindi sila nagtanim, subalit kumakain sila araw-araw ni hindi sila nagkulang. Paano? Sapagkat sila
ay pinagkakaluban ng Diyos ng kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Kaya nga, ang panawagan sa atin ng Panginoon, kagaya kay Josue, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Marami tayong kinababalisahan, marami tayong iniisip ng mga bagay-bagay na kinakailangan natin, datapwat alam ng Diyos kung ano talagang ating kailangan. At habang hinahanap natin ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian, ang lahat ng mga bagay na itong ating kinakailangan ay kanya namang itutustos sa atin. Kaya sabi ni Josue, alang-alang sa akin at sa aking pamilya, kami maglilingkod sa Diyos. Sana kayo gayon din. Yun po ang panawagan. Okay, at ngayon po sa pangatlong katanungan, ano ang tugon ng bayan sa panawagan ni Josue? Bakit? Ano naman ang sabi ni Josue at bakit kaya? Ayan, tingnan po natin sa talatang 16 hanggang 21, ano naman yung naganap dito. At ang bayan ay sumagot at nagsabi, malayo nawa sa amin na aming pabayaan ng Panginoon sa paglilingkod sa ibang mga Diyos. Sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay siyang nagsampa sa atin at sa ating mga magulang mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin, at siyang gumawa ng mga dakilang tandang yaon sa ating paningin. At iningatan tayo sa lahat ng daan na ating pinaroonan at sa gitna ng lahat ng mga bayan na ating dinaanan. At itinaboy ng Panginoon sa harap natin ng lahat ng mga bayan, ang mga Amoreyo na tumahan sa lupain, kaya't kami maglilingkod din sa Panginoon, sapagkat siya'y ating Diyos. At sinabi niya sa bayan, kayo hindi makapaglilingkod sa Panginoon, sapagkat siya'y isang banal, siya'y mapanibhuguing Diyos. Hindi niya ipatatawad ang inyong pagsalangsang, ni ang inyong mga kasalanan. Kung inyong pabayaan ang Panginoon, at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay ihihiwalay nga siya, at gagawang kayo ng kasamaan at lilipulin kayo. At pagkatapos ng kanya 20, kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawang kayo ng kasamaan. At lilipulin kayo pagkatapos na kanyang nagawan kayo ng mabuti. At sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ayan. So, dito po yung bayan, napakaganda ka ng kanilang sagot. Kami ay maglilingkod sa Diyos sapagkat siya ang nagligtas sa atin. Siya ang namatnubay sa atin. Alam po ninyo, napakadaling sabihin ito. Subalit alam ni Josue ang kahinaan ng tao. Kaya sabi niya, hindi kayo makapaglilingkod. Madali pong sabihin na tayo ay magtatapat at yun ay talagang alam ng Panginoon na sincero tayo kapag sinabi natin yun. Datapwat kagaya ni Pedro, alam ng Panginoon na gaano man tayo kasincero, our sincerity is not enough. Ang kailangan natin ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya wika nga ni Pablo, ang kinakailangan natin ay parating panalangin sapagkat ang kaaway natin ay hindi laman at dugo, kundi mga espiritu na nangingibabaw sa sanglibutang ito. So napakahalaga po na uunawain natin na ang pagtatalaga sa Panginoon kinakailangang gagawin natin araw-araw, hindi lang ngayon matapos na tayo ay magpasya. Sasabihin natin na talagang ako ay sa Panginoon lang at hindi ako hihiwalay. Madali pong sabihin yon at tayo ay sincero nang sinasabi natin yon, subalit ang kahinaan ay naririyan sa atin. Tatandaan, ang Diyos ay banal. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi kagaya natin, hindi siya, ang kanyang mga prinsipyo ay hindi kagaya ng prinsipyo ng sanglibutang ito, kaya hindi madali na sundin. Kung aasahan natin ay sarili nating lakas. Ang kinakailangan natin, parati nating re-reviewin yung mga pamatnubay, mga tagubilin ng Diyos, parati tayong mananalangin, magtatalaga sa Diyos sapagkat dito lamang tayo maaaring makaasa sa kapangyarihan ng Diyos, hindi kailanman sa ating sarili. Tatandaan, ang Diyos ay mapanibuguing Diyos.
Ibig sabihin, siya ay Diyos na listong tumulong sa atin, subalit siya ay Diyos na ang tingin sa kasalanan pare-pareho. Kung minsan po kasi tayo, iniisip natin, kunting kasalanan lang naman ito. Hindi naman ako gumawa ng sobra-sobrang kasalanan, kunti lang. Sa Panginoon, wala pong malaki, walang maliit na kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kinakailangan po natin palagi ang biyaya ng Diyos, kinakailangan parati tayo'y nakatalaga sa Diyos sapagkat kung sa ating sariling lakas po lamang tayo aasa, hindi tayo magtatagumpay. Okay, sa ating pong pang-apat na katanungan, ano ang itinuturo sa atin ng pag-uulit ni Josue ng kanyang panawagan? Yan, sa 22 hanggang 24, ano po ang sinasabi? At sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y mga saksi laban sa inyong sarili na inyong pinili sa inyong Panginoon upang paglingkuran siya. At sinabi nila, kami ay mga saksi. Ngayon nga'y alisin ninyo, sabi niya, ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ikiling ninyo ang inyong puso sa Panginoon, na Diyos ng Israel. At sinabi ng bayan kay Josue, ang Panginoon nating Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming didinggin. Yan. So dito po, para bagang sinasabi ni Josue, alam ninyo mga kapatid, mga kababayan, change never come at one time. Hindi ito nangyayari ng isahan lamang. Kinakailangan ang pagbabago ay araw-araw. Ang wika nga ay to die daily. Ito ang napakahalaga. Alam ni Josue na pagtatalaga ay hindi maaaring mangyari sa isang pagkakataon lamang. Ito ay kinakailangan sa araw-araw. Sa totoo, ang sabi ni Josue, alisin na ninyo yung mga Diyos-Diyosan diyan sa kalagitnaan ninyo. Ibig sabihin, bagamat sila'y nangangako na sa Panginoon na siya lamang ang kanilang paglilingkuran, sa totoo lang, may mga nakatabis pa silang mga Diyos-Diyosan. Alam po ninyo, ganun din po tayo. Tayo ay nangangako sa Panginoon na tayo ay maglilingkod sa Kanya at magtatapat sa Kanya, pero mayroon pa rin po tayong mga Diyos-Diyosan sa ating buhay, yung ating mga kinalakhan, yung ating mga kinagawian na hindi pa naalis sa ating buhay. So, yung pagiging mainitin ng ulo, yung pagiging maiinggitin, yung mapag-isip ng mga paghihinala, andyan pa rin niya sa atin. At sabi ni Josue, alisin ninyo yan. Ang totoo lang, mayroon pa po ng Diyos-Diyosan sa kanilang buhay. Bagaman sa kanilang kapasyahan talaga ay matibay na ang sinasabi nilang kami ay maglilingkod sa Diyos. Okay, at ngayon po sa huli nating katanungan, ano ang aral ng huling tala sa aklat ni Josue? Tingnan po natin sa 29 hanggang 33. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito na si Josue ay na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon ay namatay, na may 110 taon ang gulang, at inilibing nila siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnath Sera na nasa lupaing maburol ng Ephraim, sa hilagaan ng bundok ng Gaas. At naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue, at nakilala ang lahat na gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa Israel. Ang mga buto ni Jose na isinampa ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto ay inilibing nila sa Shechem, sa putol ng lupa na binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor, na anak ni Shechem, ng 100 putol na salapi at mga naging mana ng mga anak ni Jose. At namatay si Eliezer na anak ni Aaron, at inilibing nila siya sa burol ni Penis, na kanyang anak na nabigay sa kanya sa lupaing maburol ng Ephraim. Yan. So maliwanag po ang sinasabi rito, no? Yung conclusion ng aklat, ang wika, sila ay sumunod ng lubos sa Panginoon ng panahon ni Josue at ng mga matanda na kasama ni Josue. Ibig sabihin, habang buhay si Josue at yung mga matatanda, sila ay naging tapat sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Datapot nung wala na si Josue,
wala na yung mga matatanda, bumalik na naman yung dating gawi ng mga Israelita. Kaya dito po ay ipinakikita lamang, una, sila ay nanampalataya, sila ay natatag, na anupat kanilang inari, na anupat inilibing na nila roon ang bangkay ni Josue, ang bangkay ni Jose, sapagkat kinikilala nilang ngayon natupad na lahat ng pangako ng Panginoon at ngayon dito na tayo, stay na tayo rito sa kaloob ng Panginoon. Subalit napakaliwanag na napakahalaga na ang pagtatalaga ay hindi nga po natatapos sa isang araw. Kinakailangan ito ay daily, araw-araw tayo'y nagtatalaga sapagkat doon nababatay ang ating patuloy na pagtatagumpay at patuloy na katwiran sa harapan ng Panginoon, yung manatili tayo na nagtatalaga sa Kanya araw-araw. Ano po? Hindi maaari yung ngayon magtatalaga ka, pagkatapos bukas makakalimutan. Kinakailangan na tayo po ay tuloy-tuloy ang pagtatalaga araw-araw sa Panginoon. Sapagkat kung papaano na tayo ay naging ganito kahina sapagkat tayo ay nasanay, kinakailangan tayo rin ay masanay sa katwiran upang yon ay manatili na sa ating buhay at manatili rin yung ating pagtatagumpay. At yan po, natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang mga summary ng ating mga napag-aralan. Number 1, lahat ng pagtatagumpay ay dahil sa gawa ng Diyos. Number 2, ang paglilingkod sa Diyos ay nasa ating pagpili. Ito ay hindi natin likas, kaya't kailangan ng patuloy na pagpapasya. Madaling sabihin ng ako'y magtatapat. Number 3. Subalit lagi nating kailangan ng tulong ng Diyos pagkat kung wala siya ay wala tayong magagawa. Number 4, changes never come overnight. Ang patuloy na pagpapasya at pagtatalaga sa kapangyarihan ng Diyos. Number 5, ang kinabukasan ay nababatay sa ating kapasyahan pagdating ng bukas. So, sana po muli kaming nakatulong sa ating pag-aaral ng leksyon na ito na tayo'y matulungan sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig at palibasang ikaw ay Diyos ng pag-ibig ay iyong inayag sa amin ang mga katotohanan hindi lamang tungkol sa iyo kung hindi tungkol sa amin na kami ay mga mahina, nasanay sa kasalanan, sabalit ikaw ay Diyos na banal, tapat, at kailanman hindi nagbabago. Kami ang banal pabago-bago, sapagkat kami ay ipinanganak sa kahinaan. Kaya kami po ay lumalapit na sama-sama sa iyong banal na trono at nakikiusap ng banal na Espiritu po na ang siyang patuloy na mamatnubay sa amin, na kami patuloy na mag-aral ng iyong banal na salita, patuloy na sariwain ang iyong kabutihan, ang iyong mga gawa at ang iyong mga pamamatnubay. At tulungan kami na magkaroon ng matibay na pananampalataya upang patuloy po na kami maglingkod na may katapatan sa iyo. Tulungan po na kayo ng banal na Espiritu na patuloy na mabago, lumago sa pamumuhay bilang Kristiyano. At ito po ay makita sa amin ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong katwiran at kabanalan. Ipagpatawad po lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pakiusap po namin na linisin po kami sa lahat ng aming mga kahinaan. At patuloy nawa na kami maging pagpapala sa aming kapwa, sa aming buong sambahayan at sa aming komunidad. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, Happy New Year! God bless po. Hanggang sa susunod pong taon, tayo'y muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. God bless po.